Sa isang napakamalaking syudad, CP this is Alpha 2, wala namang kakaiba sa point 1 sabi ng nasa radyo. Alpha 2 this is CP, ipagpatuloy nyo lang ang mission nyo sabi sa kabilang linya. Sa lugar na kung saan busy ang mga tao, may isang parang buwaya ang lumabas at sinisira ang kapaligiran. May namatang kaiju, inuulit ko may namataang kaiju sabi sa radyo. Ang kaiju ay namataang nasa South Central na, at papunta na sa Yokohama City, Kanagawa Prefecture. Inuutusan naman ng mga tao sa nasabing lugar na umalis na doon at pumunta sa ligtas na lugar. Ang target ay galing sa Yatobashi at papuntang Yamashita-cho sabi sa radyo. May 60 meters ang haba at may fortitude na 3.5 over sabi sa radyo. May mga chopper at mga drones naman na ang papunta sa kaiju. At hindi nagtagal nakita na nila ang kaiju at wala na rin silang nakitang tao gamit ang thermal sa loob ng 3-kilometer radius. Open fire, I repeat open fire sabi pa ng isang officer sa radyo. Nagpaputok na ito ng mga rockets, hininda naman ng kaiju ang sakit ng pag-atake. Ang mga opisyales at mga normal na tao naman ay nanunood mula sa telebisyon at kanilang mga cellphones. Anong division kaya ang pupunta sabi ng tao sa gilid? Dahil nasa Yokohama ang kaiju malamang ang 3rd Division ang pupunta sabi ng isang nanunood livestream. Ang isang chopper ay nagbukas ng pinto at may lumabas para tumalo ng walang parachute ngunit nakababa naman ito ng maayos at siya ay tumakbo sa gilid. Ang kaiju ay patuloy sa pagsira ng mga gusali, nang biglang may magpaputok sa kanya. Ang mga tao ay bumababa sa building nang walang kahit anong safety gear tumalon sila at nagpatuloy sa pagpapaputok. Lumapit naman ang isang D-Force at muntik na itong makain. Ang taong tumalon naman kanina mula sa attack chopper ay handa na para magpaputok. At natamaan niya ng gitnang-gitna ang kaiju, at hindi nagtagal sumabog na ito. Umulan naman ng dugo sa buong paligid. Habang si Leila ay pinagmamasdan ng view sa itaas. Ang lalaki ay kumakain ng tignan niya mula sa binoculars ang mga laman loob mula sa kaiju na sumabog kanina. Mukhang magiging overtime na naman ako sa trabaho sabi ng lalaki. Okay oras na para magtrabaho sabi ng tao sa Gedli. Yes sir sabi naman ng mga trabahador. Ang mga tao ay nagagalak dahil pala ito sa mga defense force na dumadaan. Muli, nakatalo ulit sila ng kaiju nang walang nababawasan sa kanilang grupo sabi ng reporter. Ang lalaki naman ay walang pakialam sa nangyayari at diretso na naglalakad lamang. Habang ang lahat ay nag-cheer sa mga defense force. Kapag tapos ng laban ng iba, nag-uumpisa naman ang laban namin sabi ng lalaki. Walang mga tao dito para mag-cheer sa amin. Kung sa bagay wala naman may pakialam sabi ng lalaki. Pero ito ang aming laban mula sa natapos na kaiju. Sabi ni Kafka Habino. Kafka humihingi ng sample ang Azumo Tech sabi ng nasa drone. Nagbigay naman si Kafka. Huwag mo iangat yan sabi naman ni Kafka. At ang laman loob ay sumabog at naglabas ng acid. Ang kasamahan naman niya ay napuruhan ng acid. Agad naman ito pinuntahan ni Kafka para gamutin ang kasamahan niya. Lagi na lang ganito kalala sa tuwing 3rd Division ang nagha-handle ng kaiju. At saka, talaga bang umaasa silang matatapos namin ito ng 1 linggo? Pinakita naman kung gaano kalawak ang kanilang lilinisin. Kafka meron akong ipapagawa sa'yo. Meron ibang trabaho sa ibang parte ng kaiju. Saan sabi ni Kafka? Sa intestine sabi naman ng lalaki. Nagulat naman siya at gusto na umalis. Ngunit hinayla siya ng lalaki. Natatawa naman ang kasama ni Kafka. Gaano ba kasama magtrabaho sa intestine sabi ng isang lalaki. Isipin mo na lang na dito napupunta ang mga kinakain sabi naman ng lalaki. Hindi na naman ako makakakain ng maayos nito sabi ni Kafka. Hinati niya na ito at tumalsik na sa kanya ang mga dumi at masamang amoy na nanggagaling dito. Sobrang nakakapagod sabi ni Kafka. Si Kafka ay inis pa din dahil naaamoy niya pa din ang masamang amoy mula sa trabaho niya. Sa balita naman ay pinag-uusapan ng nangyari kanina ang pagtapos sa kaiju. Si Mina Ashiro ay pinupuri sa balita kung gaano siya kagaling. Hindi lang siya kapitan pero 27 years old pa lang siya sabi ng reporter. Si Kafka naman ay nakafocus na nanunood. Siya ay nakatalo na ng ilang daang mga kaiju dagdag pa ng reporter. Ubusin natin ang mga kaiju ng magkasama sabi ng bata. Ito pala ay si Captain Minashiro noong bata pa. Siya ay napakaastig at napaka-elegante kaya siya mas lalong sumisikat sabi ng reporter. Sabi ng iba siya ay tatakbong Corps Commander sabi ulit ng reporter. Pinatay na ni Kafka ang telebisyon. At napaisip kung paano siya napunta sa ganoong kalagayan. Naguguluhan naman siya at sinabi sa sariling huwag mo isipin yon. Ang pagiging janitor ay importanteng trabaho nakakatulong ako sa lipunan sabi pa niya. Nakatira ako sa magandang apartment at nakakain ko naman ang gusto ko hindi pa ba sapat yun sabi ni Kafka sa sarili niya. Sumapit na ang umaga, at si Kafka ay masakit ang ulo dahil sa puyat kakaisip kagabi at sinisipa ang news report kagabi. Si Kafka ay kakapasok at tinawag agad siya, at pinakilala ng lalaki ang bagong part-timer nila na si Ichikawa.
Sabi niya gusto niya makapasok sa Defense Force, sabi ng lalaki. Tulala naman si Kafka. Katulad mo rin siya noon, gusto pumasok sa Defense Force, pero sumuko siya at ngayon parte na siya ng team dito, sabi ng lalaki. Toko, wag mo takutin ang bata, sabi ni Kafka. Bakit ka sumuko, sabi naman ni Ichikawa. Ginawa ko naman ang makakaya ko, pero kahit anong gawin ko meron talagang may mas magaling sakin. Maiintindihan mo din pagtanda mo, sabi ni Kafka. Hindi, kasi hindi ako susuko, di ako susuko hanggang mamatay ako, sabi ni Ichikawa. Umalis na si Ichikawa para magbihis. Kala ko pa naman magkakasundo kayo, sabi ni Toko. Wala man lang akong nasabing maganda para di ako magmukhang talonan, sabi naman ni Kafka. Ganun ba talaga kasama ang sumuko, dagdag pa niya. Balik na sa paglilinis. Sila ay gumagawa ng plano at nag-a-assign ng mga gawain ng mga janitor. Tinawag naman si Ichikawa para ipunta sa intestine. Natawa naman si Kafka sa kanya, ngunit tinawag din siya para sumama kay Ichikawa. Bakit dalawang magkasunod na araw, sabi ni Kafka. Magaling ka kasi dun, sabi naman ng lalaki. Okay, sige, nagagawin ko na. Lagi siyang nagrereklamo pero di naman siya tumatanggi, sabi ng lalaki. Mas maganda sana magagawa niya kung pumasa lang siya sa Defense Force, dagdag pa ng lalaki. Lunch break na at naduduwal si Ichikawa. Ramdam mo na ba, sabi ni Kafka. Tapos bigla din naman siyang naduduwal. Di mo ba kakainin yan? Wala akong gana, sabi naman ni Ichikawa. Oo, alam ko, sabi naman niya. Binato ni Kafka si Ichikawa. Kailangan mo yan, sabi ni Kafka. Kailangan mo yan, di ka tatagal sa trabaho nang di kumakain, sabi ni Kafka. Pati ito makakatulong to ng malaki, sabi ni Kafka. Nababaduyan naman si Ichikawa at sinabing hindi ko kailangan yan. Huwag ka na maarte, ilagay mo na. Nagkulitan na ang dalawa. Balik naman sa trabaho, si Kafka at Ichikawa ay nagtratrabaho hanggang sumapit ng ang madaling gabi. Ang ibang trabahador ay pauwi na. At masaya naman si Kafka dahil tapos na ang paglinis nila sa intestine. Si Ichikawa naman ay lumapit kay Kafka. Andito ka ba para bumawi sa nangyari kanina? Salamat sa iyo dahil nalagpasan ko ang unang araw ko sa trabaho, sabi naman ni Ichikawa. Yun lang, good night, at saka nga pala tinaasa na nila ang age limit ng 32 sa mga aplikante ng Defense Force. Nagulat si Kafka, di na sapat ang mga mas batang aplikante, kaya naman ganoon, sabi ni Ichikawa. Di ko sa pinapakilamanan ng buhay mo, syempre. Pero noong sinabi mo ang tungkol sa pagsuko, napakalungkot mo tignan. Syempre wala akong pakialam dun, sabi ni Ichikawa. Kung mali ako sa napansin ko, sige sumuko ka lang, wala akong pakialam, good night, sabi ni Ichikawa. Ichikawa. Salamat sa'yo, mas mabait ka pala kesa sa inaasahan ko. Sinabi ko nang wala akong pakialam eh. May lumitaw naman na kaiju sa likod niya. Malapit na siya kainin ng kaiju pero, niligtas naman siya ni Kafka. Sila ay bumagsak, at nanlalabo ang paningin ni Ichikawa. Nagulat si Ichikawa sa nakita, ngunit niligtas na naman siya ni Kafka. Ichikawa, takbo, lumayo ka na hanggang sa makakaya mo at tumawag ka sa Defense Force, di mo kaya yan ng mag-isa. Hindi na importante yon, gusto mo sumali sa Defense Force hindi ba? Kaya wag mo hayaang matapos ang buhay mo dito. Tumakbo na si Ichikawa. Andito ako, pangit, sabi ni Kafka. Si Kafka ay nagpahabol sa kaiju. Sa bilis ni Kafka hindi makahabol ang kaiju. Patuloy lang ang pagtakbo ni Kafka hanggang matano niya ang isang gusali. Siya ay pumasok dito, kaya naman hindi siya naabot ng kaiju. Muntik na ako, sabi ni Kafka. Si Kafka ay walang takot na tumalon kahit may salamin na nakaharang. Naalala naman ni Kafka ang nakaraan niya. Wala na lahat ang tirahan mo, tirahan ko, pati school natin. Tatapusin kita sa ginawa mo, kaiju. Sobrang lapit ko pa naman na matalo si Geramon, sabi ni Kafka. Yun lang ba dahilan mo kung bakit ka malungkot, sabi ni Mina. Ngumiti na lang si Kafka. Malungkot ako kasi namatay si Miko. Yung calico na pusa mo, sabi ni Kafka. Habang sila ay naupo at nag-iisip, sabay naman nila nasabi na sasali silang dalawa sa Defense Force. Napakabata mo pa, sabi ni Kafka. Ikaw din naman nasa elementary ka pa lang din, sabi ni Mina. Kung ganun, tignan na lang natin kung sino ang magiging mas astig na Defense Force officer. Sabay natin ubusin ang mga kaiju, sabi ni Kafka. Bumagsak na si Kafka mula sa pagkakatalon. Kainis, hindi ko naman talaga gusto yung ganito, sabi ni Kafka habang hinhabol siya ng kaiju. Si Kafka ay huminto at hinarap ang kaiju. Tirahin mo yung hita, sabi niya sa sarili niya. Ngunit hindi ito nakagalaw at sinampal ng kaiju. Siya ay tumilapon, paano ako napunta sa ganito, sabi ni Kafka. Naalala niya ulit ang sinabi niyang sabay nilang uubusin ang kaiju. Ngunit siya naman ay muntik na mapisat ng kaiju. Ang kaiju ay nagtatangka na ulit umatake, ngunit hindi makakilo si Kafka dahil may injury ang kanyang paa. Kakainin na siya ng kaiju. Ngunit dumating si Ichikawa para sagipin siya. Nagulat si Kafka. Baliw ka, bakit ka pa bumalik, sabi niya naman kay Ichikawa. Tumawag na ako sa Defense Force, sabi ni Ichikawa. Kung iiwan kita dito para mamatay, hindi ako makakaabot sa Defense Force, sabi ni Ichikawa.
Naalala naman ni Kafka ang mga pagbagsak niya sa Defense Force. Kainis napakahino ko, sabi niya. Walang nagbago, wala naman lang ako mailigtas. Yung game console ko okay naman yung pusa ng kaibigan ko at kahit itong batang bago lang sa trabaho niya hindi ko mailigtas, sabi ni Kafka. Sila ay tatapusin na ng kaiju at napasigaw na lang si Kafka ng kainis. May bigla namang dumating para iligtas sila, at pinasabog ang kaiju. Nagulat si Kafka at Ichikawa. Mas nagulat na naman si Kafka dahil si Mina pala ang nagligtas sa kanya. Kayong dalawa asikasuhin niyo sila, lilibutan ko pa ang paligid sa posibilidad na may iba pang kaiju. Si Mina naman ay mukhang hindi namukhaan si Kafka at umalis na. Sila ay inasikaso na ng mga Defense Force officer at natapos na ang araw. Sa hospital naman ay iniisip ni Kafka napakaastig ni Mina. Pinabagsak niya lang yung pangit na yun nang wala pang isang segundo. Napag-iwanan niya na ako, sabi ni Kafka. Sinpai, sabi naman ni Ichikawa sa kabilang kama. Noong lumitaw yung kaiju at sinabi mong tumakbo ako, kung hindi mo ako niligtas sana wala na ako dito ngayong araw. Napakaastig mo, sabi niya kay Kafka. At naalala niya ang sinabi niya kay Mina na, tignan natin kung sino ang magiging pinakaastig na Defense Force officer. Pag-isipan mong mabuti ang pagsali sa Defense Force, sabi ni Ichikawa. Ang ibig kong sabihin bahala ka sa buhay mo, sabi ni Ichikawa. Sinuntok naman ni Kafka ang ulo niya at sinabing hindi ako pwede tumakbo na lang palagi. Salamat Ichikawa, napakabait mo talaga, sabi ni Kafka. Sabi ko noon ayos lang ang sumuko. Pero magandang katwiran lang ito para lokohin ko ang sarili ko. Habang binabanggit niya ang pagsali sa Defense Force, may insektong kaiju naman ang lumitaw sa harap niya. Natulala si Kafka dito. Nahanap din kita, sabi naman ng kaiju. Sisiga pa lang si Kafka ng kaiju, pinasok na ng insekto ang kanyang bunganga. Nakapasok na ang kaiju sa katawan niya at nagwawala ito dahil sa nararamdaman. Masakit ba ang injury mo, sabi ni Ichikawa. Dahil hindi pa rin mapakali si Kafka, tinignan na ito ni Ichikawa. Nguni isang kaiju ang bumungad sa kanya. Gulat na gulat si Ichikawa at nakita naman ng kaiju ang sarili niya sa salamin. At sabay silang nagpanik. Ichikawa, ako ito, sabi naman ni Kafka. Huwag kang matakot ng ganyan, sabi ni Kafka. May matandang napadaan naman at biglang may tinawagan. Sinusumbong ka na niya, sabi ni Ichikawa. Umalis na tayo dito, Sinpai, sabi naman ni Ichikawang nagpapanik. Sa isang library, kapag nakaharap ka ng kaiju, ang unang dapat puntiryahin ay ang hita para hindi na ito mag-alaw ng maayos, sabi ni Kafka kay Mina. Natatakot ako, sabi naman ni Mina. Saan ka natatakot? Kapag iniisip kong nakikipaglaban ako sa kaiju, sobrang laki nun kesa sa akin. Huwag ka mag-alala, sa tuwing matatakot ka andito lang ako sa tabi mo, sabi ni Kafka kay Mina. Sinungaling ka, sabi naman ni Mina. At may biglang tumawag sa kanya. Ito ay nag-report na may kaiju sa hospital na kinaroroonan nila Kafka. Kami na ang pupunta. Ihahanda ko na ang team ko. Tatapusin ko yan, sabi ni Mina. Bago pa matapos ang lahat, huwag niyo sana kalimutan mag-like and subscribe guys para updated kayo next episode. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanood.